Magandang gabi po sa ating lahat. Kanina po, pagdating ko po, binati po ako ng isa sa inyo at sabi niya ay long time no see. Ay talaga pong long time. Kasi hindi ko po namalayan na meron na po pala ditong buwan ng pagdedebosyon sa karangalan ng Mahal na Birhen, ang salamin ng katwiran. At yung upuan po ninyo, namumuti na, no? Dati brown yan. At ang dami ng pinagbago sa inyong parokya, no? Tanda ng paglago ng sambayanan. Kaya po, ako po ay natutuwa na makabalik sa inyong parokya upang makapagdiwang ng misa kasama ninyo. Ang atin pong ebanghelyo ay nangungusap sa atin. Ilang beses na po nating narinig ang ebanghelyong ito at masasabi po natin na nakaka-relate tayo doon sa kwento. We are like the apostles, no? Sometimes when we are facing storms in our life, hindi natin kaagad hindi tayo nakakapagtiis o nakakapagtiyaga. Gusto nating gisingin agad ang Panginoong Hesus at sabihin sa Kanya, Panginoon, iligtas mo kami. Lulubog na tayo. No? Mga kapatid, ang karanasan natin ng pandemya, ang karanasan natin ng personal na krisis, ang mga kabi-kabilang problema, ang mga kali-kaliwang babayarin, ito po ay karanasan ng bagyo at unos. Minsan, nararanasan natin na parang yung bawat paggising natin ay transition lamang, no? Dugtong lamang doon sa mga susunod pa na mga problemang ating kakaharapin. Pagkatapos ng isang problema, o kahit hindi pa nga tapos, may kasunod na naman. Hindi po ba karanasan po ito ng bagyo at unos sa ating buhay? Hindi ko po alam kung anong suliranin o matinding pagsubok ang nararanasan ninyo ngayon sa inyong sarili at sa inyong pamilya. At maaaring ito po yung baon-baon ninyo sa misang ito ng pagdedebosyon natin sa Mahal na Birhen, ang salamin ng katwiran. Sapagkat humihingi tayo ng tulong. Katulad ng mga alagad sa bangka, no? Lulan ng bangka, tinatamaan sila ng malalakas na hangin, tayo po ay napapasigaw, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. Para po doon sa mga nakarating na sa Holy Land, alam po ninyo yung dagat kung saan nangyari itong tagpo na ito sa Ebanghelyo, ay talaga naman pong kapag naglayag kayo doon, mararamdaman po talaga ninyo na anytime pwedeng magkaroon ng bagyo at unos. Kasi po, para po siyang cup, no? Para siyang napaliligiran ng mga bundok. At alam po ninyo, kapag may mga matataas na anyong lupa, yung hangin po, umiikot lamang yan. Kaya kapag nagbanggaan yung mga hangin, tatamaan po yung tubig at kapag mayroong mga bangka, ay pwede niyang pataubin, no? Kung matindi ang lakas. Kaya naiintindihan natin yung mga alagad. Tinanong pa nga sila, bakit kayo natatakot? Si Jesus naman parang hindi tao. No, alam ni Jesus ang pinagdaraanan nila, pero hinahamon niya sila sapagkat ano po yung problema sa mga alagad? Ang problema ay kasama nila si Jesus, kasama nila ang Panginoon, ilang beses na nilang nasaksihan ng Panginoon na gumawa ng madakilang bagay, subalit mahina pa rin ang kanilang pananampalataya. Minsan po, katulad tayo ng mga apostol, kay liit ng ating pananampalataya, ang bilis nating sumuko. Ang team song nga natin ay, gusto ko nang bumitaw. How? Yun yung ating team song. O kaya, baka ang kinakanta natin ay, natutulog ba ang Diyos? Ang liit ng ating pananampalataya. Kaya sa misa pong ito,
ang panalangin natin ay higit na patibayin yung ating pananampalataya. Sapagkat bilang tao, mabilis tayong manghina at mabilis tayong matakot. Kaya po ako po ay humahanga doon sa kwento ng isang bata. Nung minsan po ay isinama siya ng kanyang ama, sila ay pumunta sa bayan, sila po ay nakatira sa bundok, at ang tanging paraan upang makarating po sila sa bayan ay sa pamamagitan ng motorsiklo. So yung tatay ay nilabas yung kanyang motorsiklo, first time po ng bata na sumakay sa motorsiklo ng kanyang tatay, at sabi po nung ama sa bata, "Hindi ka ba natatakot?" At sabi po ng bata, "Tay, bakit naman po ako matatakot? Kayo ang kasama ko. Hindi nyo naman po ako ipapahamak, di ba?" Kahanga-hanga yung pananampalataya nung bata sa kanyang tatay. Alam niya, he is in good hands. Mga kapatid, dapat po ganito din po yung ating disposisyon. Kung tayo man po ay nakararanas ng mga unos at bagyo sa ating buhay, wag po tayong mabagabag kasi po hindi po lahat ng bagyo at unos ay peligroso. Ang mga bagyo at unos ng ating buhay ay minsan pinadadala sa atin sapagkat mayroong kadahilanan ang Panginoon. Hindi po parating pinsala ang dala ng unos at bagyo sa ating buhay. Katunayan po, may nakikita po akong 5 bagay na naidudulot na mabuti ng mga bagyo at unos sa ating buhay. Una po, salamat sa mga unos at bagyo ng ating buhay. Sinusubok nito at dinadalisay nito ang ating pananampalataya. We should welcome storms in our lives because in testing our faith, we are also made stronger in our faith. Kaya po, sa halip na umangal po tayo, ang panalangin po natin ay dapat humihingi ng dagdag na grasya. Ang panalangin po natin ay dapat humihingi tayo ng dagdag na kalakasan at tapang ng kalooban upang harapin ang bagyo at unos ng ating buhay. Pangalawa po, ang mga bagyo at unos sa ating buhay ay yung mga karanasan natin ng krisis. At bawat krisis, naghahatid po sa atin upang higit nating makilala ang ating sarili. My dear brothers and sisters, we should welcome storms in our lives because, like crisis, they bring out the best or the worst in us. Mas nakikilala po natin ang ating sarili kapag tayo ay sumasailalim sa mga bagyo at unos ng buhay. Malalaman mo kung gaano ka katatag. Malalaman mo kung gaano ka katibay. Malalaman mo nga kung sino ang mga kaibigan mo, no? Kung sino ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyo. Mga kapatid, itong katatapos nating krisis, no, ng pandemya ay isang malaking pagmumulat sa atin. Tinuruan tayo kung saan tayo pwedeng kumita. Di ba? Kasi kailangan mong mag-survive. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong maging makapal ang mukha. Kailangan mong manghingi. At kailangan mo rin magpakumbaba na tumanggap ng tulong. At makikita po natin doon, no, paano tayo hinubog nitong nakaraang pandemya. Did we become a better person? Did we encounter ourselves a stronger person? May taglay pala akong lakas at tibay na dati ay hindi ko alam. Salamat sa krisis, nakita ko, kaya pala. So, we welcome storms in our lives because as crisis strikes our lives, we realize what
character, no? Anong pagkatao mayroon tayo? Anong tibay mayroon tayo? Anong tatag at talino mayroon tayo? Pangatlo, ang mga bagyo po ay nagdudulot ng paglilinis at paglilinaw. Di ba po kapag bumagyo, pagkatapos ng bagyo, makikita ninyo, ang daming mga natumba, ang daming mga nilipad, no? Ano yung susunod na gagawin? Clearing operations. And I think that is also what storms usher us into. Nakikita natin, may mga bagay pala o aspeto sa ating buhay na pwede nang itapon, na pwede nang kalimutan, na pwede nang wag balikan kasi hindi pala yun makakatulong sa ating pag-usad. May dinudulot na paglilinis at paglilinaw ang mga dumadating na bagyo sa ating buhay. Nakikita natin kung ano ang pwedeng mapakinabangan, kung ano yung pwede nang itapon, ano yung mga basura, at ano pa yung mga naitatago ko o hindi ko ma-let go. At minsan, kailangan tayong dumanas ng mga unos upang mahilamusan tayo, upang mahugasan tayo, upang malinis tayo. Pang-apat po, ang isa pang dulot ng bagyo at unos ay binabago po nito ang ating pananaw. Kapag dumaan po ang bagyo, hindi pwedeng wala siyang babaguhin sa paligid. May mga napuputol na puno, may mga gumuguhong lupa, peligroso, pero binabago po nito yung landscape o yung ating kapaligiran. At ganito rin po ang dulot ng mga bagyo at unos sa ating buhay. After experiencing a storm, a trial, a difficulty, a major challenge in our lives, we realize a new insight. We get a new perspective. Nagbabago yung ating tingin sa ating paligid at maaaring binabago din ito yung ating direksyon. And that's what storms do. Maybe the storms of life will usher us in more discoveries. Perhaps it will lead us to a strategy that we have not used before or that we have not tested. Or we will meet new people because of that encounter with a difficulty. The bottom line is, it changes our perspective. It changes our environment. It changes our circle or network of friends. At yung panghuli po, sa bawat krisis, sa bawat bagyo at unos ng ating buhay, katulad po ng sinabi po ni Pope Francis, whenever we undergo a crisis, it will never leave us the same. Parati pong may mababago. Either we come out of a crisis worse or better person. We become the better version of ourselves. Perhaps we have gained more insight, we have become stronger, we have become more faithful, and more hopeful and joyful towards life. Anumang krisis na pagdadaanan natin, sabi ni Pope Francis, hindi pwedeng parehong tao ka pa rin. Parating binabago nito ang iyong pagkatao. Either you become a worse person or a better version of yourself. Maganda pong siya sa atin yung ating mga sarili. Sa mga napagdaanan nating krisis, sino na ako ngayon? Ano na ako ngayon? Masasabi ko ba na mas naging mabuting tao ako? Mas naging malakas ako? Mas naging mapagpasalamat ako sa kabila ng aking mga naranasan? Ang nakakatuwa sa Ebanghelyo, yung mga apostol, ginising nila ang Panginoong Hesus. Natutulog kasi ang Panginoong Hesus.
Pero bakit kayang matulog ng Panginoong Hesus? Bakit umuuga na yung bangka, binabayo na sila ng bagyo, ay kaya pang matulog ng Panginoong Hesus? Ito po ay dahil buo ang kanyang pananampalataya, ang pagtitiwala niya sa kanyang Ama, na hindi siya pababayaan. Mga kapatid, sa misa pong ito, sariwain po natin yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ipanalangin po natin at humingi po tayo ng tulong kay Maria. Let us ask the intercession of Mary, Mirror of Justice. Pero hindi lamang salamin ng katwiran ang titulo na inidadagdag kay Maria. Si Maria din ay tinatawag nating Stella Maris, no? Ang tala sa karagatan. Siya ang gabay, lalong-lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga bagyo at unos ng buhay, kapag tayo ay naglalayag. Sapagkat si Maria, sa kanyang pagiging kabahagi ng misyon para sa tao, kahit hindi niya alam yung mga mangyayari, siya mismo ay dumaan sa napakaraming mga unos ng buhay. Subalit buo ang pagtitiwala ni Maria sa Ama. Kaya kayang-kaya niyang sabihin, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Let it be done to me according to your word. Mabilis magsabi ng oo si Maria sapagkat buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ilang beses na siyang binigla, ilang beses na siyang niyanig at ginulantang ng Diyos. Sa lahat ng ito, ang tugon ni Maria ay oo, sapagkat buo ang kanyang tiwala sa Diyos. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, gisingin mo kami, bulabugin mo kami, sa tuwing nahihimbing at tulog na tulog ang aming pananampalataya at nanghihina ang aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Maria, salamin ng katwiran, tala sa karagatan, akayin mo kami patungo sa iyong anak na si Jesus, matutong magtiwala, lalong-lalo na sa tuwing nakararanas kami ng mga bagyo at unos sa aming paglalayag sa buhay. Amen.